ating lahat. Amen. Ngayon po ay pagpapatuloy natin ang sa Sabbath School na ibabahagi every Sunday. At ito po ay pagpapatuloy sa pamamagitan po ng mga nagamit ng salita ng Diyos sa mga ating mga kapatid. At ito po ay ating share ngayon at papabahagi. Ito pong church, the gospel made visible. Ngayon pong unang taon ng taon ng January 4, 2026. Sa chapter 6, the discipline of the church, part 1, ang disiplina ng iglesia. Bilang pagbabalik tanaw, nararapat na atin pong tandaan at i-take note na ang focus po ng mga kabanatang ito ay una, ang tawag ng Diyos sa kabanalan. Pangalawa, ang layunin ng disiplina ng iglesia. At pangatlo, ang sama-samang patutuo ng kanyang bayan. Amen. Una, tingnan po natin ang tawag ng Diyos sa kabanalan sa lumang tipan. Kung ating babalikan ang pinakamalinaw na pagtawag ng Diyos sa isang bayan, ay ang pagtawag niya kay Abraham. Sinabi sa Exodus chapter 19, verse 5 to 6, sabi po, basahin ko po, kaya ngayon, kung tunay na inyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan, kayo ay magiging aking sariling pag-aari na higit sa lahat ng bayan, sapagkat ang buong daigdig ay akin. Sa chapter 6 po, sa verse 6 po, sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin mo sa mga anak ni Israel. Ito ang tawag ng salahi ni Abraham upang maging kanyang natatanging bayan. Makikita po natin sa Exodus chapter 19, verse 5 to 6. At ang kabanalan ng Diyos ay ang dahilan bakit kailangan na ang kanyang bayan ay maging banal. Sabi nga sa Leviticus chapter 19, verse 2, magpakabanal kayo sapagkat ako, ang Panginoon ninyong Diyos, ay banal. Tandaan natin itong napakalahagang katotohanan na ito. Ang tawag sa ating pamumuhay na banal ay nag-uugat sa kung ano at sino ang Diyos. Siya ay banal kung kaya nararapat lang na ang kanyang tinawag na bayan ay maging banal. Sa makatwid, ang kabanalan ay hindi optional. Bakit? Dahil sinasalamin ito ang karakter ng Diyos at pinananatili ang kanyang patutuo sa mga bansa. At dahil dito, makikita natin na ang tipan sa Mount Sinai na mababasa natin mula sa libro ng Exodus hanggang sa Deuteronomy ay nagtakda ng mga hangganan para sa kabanalan. At kabilang sa mga batas na ito ay mahahati sa tatlong categories. Okay? Una ay ang tinatawag na moral law. Pangalawa ay ang ceremonial law. At pangatlo ay ang batas panlibunan o civil law.
Ngayon po, tingnan natin ano ang ibig sabihin ng mga ito at ano ang mga layunin nito. Una, ang moral law na kautusan ay ang walang hanggang tuntunin ng Diyos tungkol sa katwiran. Ito'y nakabatay sa kanyang sariling banal na likas at malinaw na ibinubuod sa 10 utos. Sa Exodus 20 at sa Deuteronomy 5. Ang unang layunin nito ay ihayag sa Israel ang banal na karakter ni Yahweh sa pamamagitan ng moral law. Nakilala ng Israel kung sino ang kanilang Diyos. Nakilala nila na siya ay banal, matuwid, makatarungan, at tapat. Kaya sila din ay tinawag na ipakita ang kabanalang iyon sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Gaya ng ipinahayag ng Panginoon sa Leviticus 19:2, magpakabanal kayo sapagkat akong si Yahweh na inyong Diyos ay banal. Itinakda rin ng moral law ang katapatan sa tipan ng Diyos at ng mga Israelita. Ang pagsugnod dito ay nagmarka sa Israel bilang isang bayang tapat sa tipan at nagsilbing sukatan ng kanilang katapatan sa Panginoon. Gaya ng sinabi ng Diyos, kung tunay ninyong susundin ang aking tinig at tutuparin ang aking tipan. Sa Exodus 19:5. Bukod dito, pinamahalaan ng moral law ang personal at panlipunang buhay ng mga Israelita. Inaayos nito ang ugnayan ng Israel sa Diyos at sa kapwa nila upang mamuhay sa katarungan, katotohanan at pag-ibig sa loob ng pamayanang nasa tipan. Sa huli, inilantad ng moral law ang mga kasalanan at ito ang nagbigay daan upang tawagin ang bayan ng Israel sa pagsisisi. Sa pamamagitan ng manlinaw at hindi maikakailang pagpapakita ng kasalanan, hinikayat nito ang Israel sa kanilang paghahayag ng kanilang mga kasalanan, sa paghahandog at sa mas malalim na pag-asa sa habag ng Diyos. Pangalawa, dadako tayo sa ceremonial law. Ito ang namahala sa pagsamba at relihiyosong buhay ng Israel. Saklaw nito ang mga handog, ang pagkakaserdote o priesthood, mga kapistahan, mga alituntunin sa pagkain, at iba't ibang ritual. Pakita sa Levitico 1 hanggang 7 at 16 hanggang 23. Ang pangunahing layunin nito ay maglaan ng isang maayos at itinalagaang paraan upang ang isang makasalanang bayan ay makalapit sa isang banal na Diyos. Sa pamamagitan ng mga handog, mga pari, at mga itinakdang ritual, ginawa ng Panginoon na posible para sa Israel na manahan sa kanyang presensya nang hindi nalilipol ng kanyang kabanalan. Ang ceremonial law ay nagsilbi rin upang mapanatili ang kalinisan ng tahanan ng Diyos sa gitna ng kanyang bayan. Ang mga kautosang may kinalaman sa tabernakulo at kalaunan sa templo ay nagbantay sa kabanalan ng presensya ng Diyos upang matiyak na hindi marumihan ng Israel ang lugar ng kanyang tinitirhan.
Makita natin to sa Bilang 5, 5 to 3. Bukod dito, ang paulit-ulit na mga ritual ay nagturo sa Israel tungkol sa bigat ng kasalanan at pagkakasala, sa pangangailangan ng kahalili at pagtubos, at sa katotohanan ng paglilinis at kapatawaran. Panghuli, itinakda ang ceremonial law ang Israel bilang isang natatangi at banal na bayan. Ang mga alituntunin sa pagkain, mga banal na kapistahan, at mga batas tungkol sa kalinisan ay nagbukod sa kanila mula sa mga bansang nakapaligid at nag-ingat sa kanilang pagkakakilanlan bilang piniling bayan ng Diyos, bilang katuparan ng kanyang pahayag. Inihiwalay ko kayo sa mga bayan upang kayo'y maging akin. Sa Leviticus 20:26. Panghuli, ang civil law naman ang namahala sa Israel bilang isang theocratic nation. Ibig sabihin ay isang estado kung saan ang Diyos ay kinikilala bilang pinakamataas na pinuno. At ang mga batas, sibil at otoridad ng pamahalaan ay pinaniniwalaang nagmumula mismo sa banal na kautusan, hindi lamang sa kapasyahan ng tao. Ang civil law din ay sumasaklaw sa mga parusa, mga tuntunin sa pagmamay-ari ng lupa, at mga batas panlipunan. Exodus 21:23, Deuteronomy 19:25. Ang Israel ay hindi lamang isang pamayanang panrelihiyon, kundi isang bansa na tuwirang pinamumunuan ng Diyos. Ang mga batas na ito ang nag-aayos ng buhay ng bayan sa pamamagitan ng pag-aayos ng mga hukuman, mga kaparusahan, pagmamay-ari ng lupa, at ugnayang panlipunan. Ipinatupad din ng civil law ang moral na kautusan ng Diyos sa pang-araw-araw na buhay sa pamamagitan ng paglalapat ng mga prinsipyo ng katarungan, pagiging patas at pananagutan sa mga tiyak na sitwasyon, sa pamamagitan ng makatarungang mga parusa, napigil ang kasamaan, napanghinaan ng loob ang paggawa ng masama, at napangalagaan ang katwiran sa lupain. Bukod dito, ipinakita ng civil law ang malasakit ng Diyos sa mga mahihina at madaling maapi. Binigyan na natatanging proteksyon ang mga dukha, mga balo, mga ulila, at mga dayuhan na nagpapakita na ang katarungan sa tipa ng bayan ng Diyos ay may kasamang habag at pag-aaruga sa mga walang kalaban-laban. Sa huli, dahil ang lupain ay tunay na pag-aari ni Yahweh, pinanatili ng batas sibil ang wastong kaayusan sa loob ng tipan sa pamamagitan ng pagsasaayos kung paano ginagamit at minamana ang lupa. Sa kabubuan, ang batas ay gumana bilang isang sistemang pangtipan na may iba't ibang aspeto. Una, hinubog ng moral law ang karakter ng Israel.
Pangalawa, iniragalo ng ceremonial law ang kanilang pagsamba. At pangatlo, ay inayos ng civil law ang pambansang pamumuhay ng Israel. Sa kabuuan, tiniyak na mga aspeto ng batas na ito na mamuhay ang Israel bilang isang banal na bayan na nakatira kasama ang banal na Diyos sa isang banal na lupain. Ngayon, sa ating pagpapatuloy, makikita natin sa lumang tipan na ang mga mabibigat na kasalanan ay nagbunga ng hatol ng Diyos, gaya ng paghiwalay sa nagkasala o kamatayan dahil sa idolatria, sexual na imoralidad o paghihimagsik. Makikita din natin sa lubang tipan ang pagdisiplina ng Diyos sa bansa ng Israel as a country. Dahil sa hindi nila pagpapasakop sa Diyos at paglagay ng kanilang pag-asa sa ibang bansa. Bumagsak ang hilagang mga tribo o Israel sa Assyria at ang tibok Juda naman sa Babylonia. Pero dapat natin makita na ang disiplina ng Diyos sa kanila ay upang ipagsanggalang ang kanyang pangalan mula sa paglapastangan. Hindi lamang ito upang magparusa. Ezekiel chapter 20, verse 13 to 14. Sa makatuwid, seryoso ang Diyos sa pag-iingat sa kanyang kabanalan. Kaya meron batas na ibinigay sa Israel upang mamuhay sila bilang banal na bayan. Ang kanila namang hindi pagsunod ay nagdulot ng parusa upang maingatan ang kabanalan ng pangalan ng Diyos. Ganito kaseryoso ang disiplina ng Diyos sa kanyang mga tinawag dahil nararapat lang na sila ay mamuhay sa kabanalan. Makikita natin sa lumang tipan na hindi ito minaliit o pinagsawalang bahala ng Diyos. Kung gayon, ito ay nagpapakita sa atin kung gaano kaseryoso at kahalaga ang disiplina sa iglesia. Mas makikita pa natin ito kapag tiningnan natin ang disiplina ng Diyos sa bagong tipan. Yan ang ipagpapatuloy sa susunod na linggo. Ngayon ay magbigay tayo ng oras upang sagutin ang mga tanong na ito bilang reflection sa ating natutunan ngayong hapon. So, kasi yung chapter 11 po sa susunod na susunod Sunday. So, nawa naintindihan po ba natin ngayon ang ating naintindihan po ba natin? Sana po. At may mga tanong po tayo dito na ating pag-uusapan na medyo kung ano yung mga natutunan natin sa pagdisiplina, the gospel made visible, pagpapatuloy ng disiplina ng iglesia sa part 1. Amen. Mga tanong po. Ako na rin mag-ano. Sa pagtingin ng disiplina ng Diyos sa lumang tipan, ano ang pinapakita nito tungkol sa Diyos? Yung reflection lang po para nakita natin at naintindihan natin yung natutunan natin dito. Ano po yung pinapakita nito tungkol sa Diyos? Yung pagtingin ng disiplina ng Diyos sa lumang tipan.
Yung naintindihan lang po natin. Ano natin. Ate Jill. Jill. Ha? Nagturuan na. Amen. Sa pagtingin ng disiplina ng Diyos sa lumang tipan, ano ang pinapakita nito tungkol sa Diyos? Mike, sagutin niyo lang. Pero, Para po gawing banal yung mga yung iglesia, yung sambayanan po. Dahil ang Diyos ay banal, dapat din po tayo maging banal. Katulad ng pagdisiplina sa lumang tipan na tawag dito, utos po ng Diyos na gawing banal ang kanyang sambayanan. Amen. Ah, tama po 'yun. At sabi nga 'di ba sa Ezekiel 20:13-14, yung ah, dapat natin makita na ang disiplina ng Diyos sa kanila ay upang ipagsanggalang ang kanyang pangalan mula sa paglapastangan, hindi lamang ito upang magparusa. Sa Hello. 13, ngunit ang sambayan ng Israel ay inagimagsik laban sa akin sa ilang. Sila'y hindi lumakad ng ayon sa aking mga tuntunin, kundi kanilang itinakwil ang aking mga batas na kung sundin ay mabubuhay ang bawat isa, at ang aking mga sabat ay kanilang lubhang nilapastanganan. At iniisip kong ibuhos ang aking puot sa kanila sa ilang upang ganap silang malipol. Ngunit ako'y kumilos alang-alang sa aking pangalan upang ito'y huwag malapastanganan sa paningin ng mga bansa na sa paningin ng mga iyon ay aking inilabas nila. Amen. Ano po yung dinudulot ngayon nito sa iyo, at sa tingin mo ano ito para sa iglesia ngayon? Ah, ah, ito, usapin lang. Ah, meron po ba? Kundi magtatapos na tayo. Bilis. Ano ang dinudulot ngayon nito sa iyo? At sa tingin mo, ano ito para sa iglesia ngayon? Ano yung dinudulot ngayon? Ito, sa tingin mo, para sa iglesia ngayon. Hello. Hello po. Ayun, bale nasa usapin po tayo ng church discipline, Mm. yung pagdidisiplina ng Diyos sa iglesia dahil ang Diyos ay banal. Kaya nararapat lamang na maging banal din po yung iglesia at saka yung mga miyembro nito. So yung sa church po natin, makikita naman po natin sa ngayon yung pagdidisiplina ng Panginoon, lalo na po sa mga individual na mga miyembro. Kapag nagkakamali ay tinatama ng salita talaga ng Diyos. And yun po, sa pag-aaral pa po natin ng malalim patungkol sa church discipline,
mas pinapakita po talaga kung gaano kabanal yung Panginoon to the point na pinakita sa atin nung Old Testament pa lang na may mga batas na siyang itinalaga para magkaroon din ng kaayusan yung yung Israel nung Old Testament. So ganun din po sa atin sa iglesia. Meron church discipline na gagawin para maisaayos yung iglesia po natin. Parang yun po yung nakikita ko. Kaayusan ng iglesia, magkaroon ng unity. Alam kong ano talaga yung gagawin natin bilang isang iglesia na pinamumunuan ni Kristo. Amen. Tama po yun. At ganun talaga kaseryosa ang disiplina ng Diyos sa atin sa nararapat na mamuhay sa kabanalan. At ito'y nakita talaga natin sa lumang tipan na hindi dapat minaliit o ipinagsawalang bahala ng Diyos upang maingatan ang kabanalan ng pangalan niya. Amen. At kayo po, ano po? Sino pa po? Tawa. Oh, biro mo naka 30 minutes saka pala kagad tayo. Oo. Amen. Amen. Pero nung nakaraang usapin natin, may mga question ba tayong wala naman Oh, meron tayo pero hindi ganito ka may mga question ba tayo nung nakaraan? Meron naman. Ah. May mga question tayo na nakaraan pero mas more in yung salita niya. Okay, kung ay lang po kasi may mga tanong po rito kasi dalawang tanong na sinabi rito at ayun po yung ating napag-usapan ngayon. At sana po ay naging paalala sa atin ito at mga reflection sa ating natutunan ngayong hapon. At maraming salamat po sa inyo dahil tayo po ay nagpapatuloy na binabago tayo sa pamamagitan nito at may natututunan tayo na ito ay pagpatuloy natin sa pamamagitan ng kanyang mga salita at ating mga pagdidisiplina sa ating church. Amen? Ngayon po ay tayo mananalangin at sa ating pangwakas sa panalangin. Salamat po Diyos sa yung salita, Panginoon, na aming napag-aralan. O Diyos, na tunay, O Diyos, ang iyong kabutihan at kabanalan, Panginoon, ay mag-reflect, Panginoon, sa bawat isa dito at pagdidisiplina sa aming iglesia, Panginoon. Patuloy, O Diyos, kami na nagpapasalamat, Panginoon, na ito ay biyaya, Panginoon, na iyong tinuturo at na aming gagawin, Panginoon, sa araw-araw na aming pamumuhay. Salamat po, Panginoon, at ito'y malaking pribilehiyo, Panginoon, matugunan at matutunan, Panginoon, ang lakarin, Panginoon, sa pamagitan ng iyong biyaya at awa, Panginoon, sa bawat isa. Panginoon, salamat po, O Diyos. Patuloy kaming nagpapasalamat at kami aalis, Panginoon, na nandoon ang iyong pag-iingat at habag at awa at gabay, Panginoon, sa bawat isa. Salamat po, Panginoon, na panatilihin kami na Diyos na laging mag-desire, Panginoon, na maalalahanin ang mga bawat binibigay mong salita sa araw na ito, sa buong linggo na aming gagawin, sa aming paglakad, sa aming gawain, sa aming mga plano
na ikaw lang ang batid na ah, ah, makakapagpa ah, alala at gabay sa bawat isa, O Diyos. Salamat po, Panginoon, sa bawat isa at sa iyong kabutihan, kadakilaan, O Diyos. At wala kaming masasabi kundi ang papuri at pasasalamat sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.